Magandang araw po, welcome ulit dito sa Ron Motor Repair. Ito yung aming ginagawa ngayon, Honda Beat FI. So ang problema niya, mag-ewang siya. Yung peeling na flat. So ang problema naman nito mga sir ay engine bushing. So yung engine bushing niya talaga ay ano na siya, kitang-kita mo na siyang sira. Dito sa kabila, mas kitang-kita dito sa kabila yung damage. So yan, makita natin dito. So ito talaga pag inalog mo, talaga ang lakas na ng alog niya. Tapos makikita nyo yung engine bushing ngayon, may mga crack na siya. Ayan, talagang biyak-biyak na siya. So yung nakaraang video natin, yung in-upload namin yung ADB. ADB yung ginawa natin ganito. Ngayon ito naman, Beat FI. So ito yung mga tatanggalin natin. Dalawang ito. So pagka ganito po yung ginagawa namin, sinasabay na rin natin palitan yung rubber link. So ito kaya naman itong gawin ng kahit mag-isa, pero importante lang may pantukod ka. Pero mas maganda pagka dalawa. Mas maginawa siyang gawin. So ayan, matitigas po kasi yung mga tornilyo, kailangan nyo gumamit ng mahabang handle. Tapos ito impact wrench na. So 14-17 lang naman yan. 17mm yung nut, 14mm itong pinaka-ehe niya. So next na niyan, huhugutin na yung ehe. Pwede kayong gumamit ng vice grip kasi pagka medyo luma na, matitigas na yung mga ehe nila. So ito medyo malambot pa. So dadasog lang natin ng konti yung makina. Tapos yan mahuhugot na yung pinaka arm niya, o swing arm. So ayan, tanggal na. So dito yung rubber link niya, palitin na rin talaga kasi pudpud na siya. Although hindi naman siya nahulog, pero manipis na. Ayan Kaya papalitan na rin natin ito. So yung mga ikakabit nating parts, ito. Yung rubber link, original. Tapos yung engine bushing, yung gagamitin natin yung pang Kimco. So ito pala mga sir, parehas to nung kinabit natin sa ADB. Pare-parehas lang sila ng engine bushing. Pang Kimco rin to kasi mas mura yung pang Kimco. Medyo kalahati yung diferensya Siyempre doon tayo sa mura pero matibay din. So ito tatanggalin na po yung engine bushing. Yung engine bushing po na ito pang Super 8 yata siya. Yan po yung natin. Pare-pares lang po yan. Pang Honda Click, Beat FI, PCX, ADB. Same size lang po sila. Pati pala sa Suzuki Boardman. So ito yung engine bushing. Ito yung sa kabila, yung sa right side, yung mas maano po sa kanya, mas sira. Yung sa kabila hindi masyadong sira yun So ito madali lang naman tanggalin kasi mayroon kayong bushing puller. So ayan, tanggal na. Ito yung damage na damage. Ayan makikita nyo po diyan. Talagang puro bitak na yung kanyang goma. Hirap i-focus ng aking camera. Baba natin. Yon, ayan, kitang-kita na. So ang nararamdaman po diyan ay parang flat. Paglagpas mo sa humps, parang gigewang siya na tapos lumalagutok. Yan po yun. At palaging parang flat yung pakiramdam mo pag nag-drive ka. Gumigewang yung likod. So ito, diretso ikakabit na po ito.
Nilagyan mo ng grasa para maganda yung pasok ng ano, engine bushing. So pares lang din po ang gagamitin puller, yung ano, yung pinatanggal yun yung mo gagamitin pangkabit. So ayan, kakabit na natin. Pasensya na po, dumilim nag-overheat yung aking camera. Pinatay ko muna yung flash niya. So check lang po kung sumasagad na yung kabit ng ano, engine bushing. Kaya paminsan-minsan sisilipin nyo dyan. Kasi pag di nyo sinilip, matatanggal na naman ulit yan. Dire-diretso. So ayan, okay na siya. So ito ilawan natin. So ayan na po yung bagong engine bushing. So sa kabilang side naman, ganun din po. Sa mga nagtatanong po pala nung shop namin, Camarin, Caloocan North po kami. Malapit lang po ito sa City Hall. Nalagay ko na lang po sa description yung link ng FB page namin. So ito na po yung ano, yung pangalawang engine bushing na ikabit na rin. Ito ilawan natin. So ayan na siya, goods na. So next naman natin yung rubber link. Tapos yung rubber link tinatalian namin para pang suporta. Kadalasan po kasi nahuhulog lang yung rubber link. So kanya-kanyang diskarte, iba po didikitan. Mas madalas po sa mga Honda Click nahuhulog yung ano, rubber link. So ayan, okay na siya. Pwede na isalpak. Lalagyan lang po siya ng langis para ano, mas madaling ipasok. Para medyo madulas po ipasok. So una po siya yung kakabit doon sa side ng chassis. Tapos lagyan natin ng grasa, syempre yung kanyang axle. Matama, kaya dasog ng konti. Nagagalaw po kasi yan habang ano, kaya lumalayo. So ito kailangan nung ano, tigasilip sa kabila para maisentro. Ayan, i-align sa kabila. So ayan, pasok na. So next naman dyan, itong ano naman, engine side na. So ginagrasahan na rin po natin para ano, kasi pang ilalim to, kadalasan po talaga kinakalawang. So ito tiyempo na lang, medyo madali pa siyang hugutin, pero pangkaraniwan po ano, mahirap nang hugutin lalo pag matagal na.
o pag medyo luma na yung motor. So dito isisentro lang rin para may pasok. So ganun din, tatapat-tapat lang sa kabila para ma-shoot dun sa kabilang side. So ayan, pumasok na siya. So next dyan, hihigpitan na yan. So ayan, tapos na po. Naikabit na natin yung kanyang rubber link saka engine bushing. So may mga ganitong problema po, punta lang po kayo sa shop. Pre-check up naman po doon. Para ma-check po namin kung ano yung mga kailangan palitan. Huwag po kayo mag-alala, mura lang po ang singilan sa amin. Pwede naman pong pa-estimate nyo muna. Ito po pala pangalan ng shop namin, Ras Motorcycle Repair Shop. Nakikita nyo po sa screen. So kinakabit na lang po yung shock nya. So ayan po, okay na siya, nakakabit na siya lahat. So ito po, ikakabit na lang yung bangka niya o yung pangilalim. Tapos okay na ito. So maraming salamat po sa panonood ninyo. Pa-subscribe na lang po ako para po updated kayo sa mga sunod pa nating video.